Sa ating buhay, mga kapatid, napakarami hong bagay. There are so many things in life that we enjoy doing. For example, kung wala lang sigurong pandemic ngayon, marami sa atin ang laging nasa mall. Okay? Marami sa atin ang nag-enjoy sa pagmomalling. We enjoy watching movies. Na-enjoy din natin yung mag-window shopping. Okay? Pag may pera, mag-shopping. Pag wala, tama na yung window shopping na lang. Okay? So, in short, maraming bagay sa buhay natin na na-enjoy natin gawin. Okay? Yung iba, yung medyo ma-adventure ang pamumuhay. Uh, Gusto nila nag-ride, okay? Yung hindi lang basta ride, kung hindi talagang yung ano tawag diyan, yung sa bundok pa sila nagmumotor, ano tawag doon, nakalimutan ko, nasa doon lang nila ako. Okay, yung iba naman na mahilig mag-resort, mahilig mag-beach. Okay, so in other words, sa buhay natin mga kapatid, there are so many things in life that we really enjoy doing. Okay? Now, kung church activity naman ang pag-uusapan, there are also many things that we enjoy doing inside the church. Okay? Siguro kung wala lamang pandemic, isa sa mga pinaka na-enjoy nating gawin sa loob ng simbahan ay yung praise and worship. Okay? Lalo na pagka maganda ang tugtugan. Yeah? May mga members talaga na they do not want to miss yung praise and worship. Hindi sila uma-attend ng late na, gusto nila maaga sila para masimulan nila yung praise and worship kasi yun ang isa sa mga gustong-gusto nila na portion ng activity ng church, okay? Yung praise and worship. Now, some others, ang pinakagusto nila na activity sa church ay yung fellowshipping with one another. Yung makapagkwentuhan sila sa mga kapatiran, magkaroon ng kamustahan. And some others, gusto nila yung praying for one another. Okay? They love to pray for one another. Some others, ang gusto naman nila is to attend discipleship program. Okay? Yung nagte-training sila. Yung iba naman, gusto nila nagse-seminar. Yung iba, na doon sa prayer and fasting. Okay? In short, maging sa church, there are so many things inside the church na gustong-gusto natin gawin. Okay? Paborito natin gawin. Pero I believe, kung meron mang isang portion ng activity ang church na medyo hindi gusto ng nakararami, ito po ay yung it's giving time, okay? Yung offering na, okay? Yung magbibigayan na, okay? Kapag tumayo na yung mag-exhort para sa giving, may mga Christians na talaga namang parang allergic sila, okay? Pagdating sa ganyang portion ng activity, yung iba biglang nawawala, nagpupunta ng CR o lumalabas ng simbahan, okay? So, kung meron mang isang activity ng simbahan na hindi medyo gusto ng karamihan, ito po ay walang iba kung hindi ang pagbibigay, okay? It is a fact, mga kapatid, maraming Christians are not enjoying giving. Okay? But of course, walang ganyan sa TRB family. Amen po ba? Amen? Agree ba, kapatid? Alam nyo, napakarami yung tao, especially unbelievers, ang meron hong maling pananaw pagdating po sa offering. And no doubt, wala po itong duda, giving is one of the most criticized aspect of worship. Okay? Karamihan po sa mga unbelievers, ini-equate nila ang religion sa negosyo. Ang sinasabi nila, yung mga religious group, gumagawa lang ng pera yan. Negosyo lang yan. So, giving is really one of the most criticized aspect of worship. Pero, as believers, mga kapatid, as Christians, we need to understand giving is one of the most important aspect of worship. Do we believe that? Naniniwala po ba tayo roon na ang pagbibigay sa Panginoon is one of the most important aspect of worship? Hayaan na natin yung mga non-believers na maging pangit ang tingin nila pagdating sa pagbibigay kasi mga unbelievers sila. Hindi sila naka-experience pa ng relasyon sa Panginoon. So normal lang na i-criticize nila at tawagin na yung mga religious group nagninegosyo lang ang mga yan. Okay? Pera-pera lang yan. Okay? Hayaan na natin sila. Pero as believers na naka-experience
ng grasya ng Panginoon at merong personal na relasyon sa Diyos. We must understand that giving is one of the most important aspect of worship. Amen ba mga kapatid? Naniniwala po ba tayo ron? Ito po ang sabi ng Bible in Proverbs chapter 3 verse 9. Look at this. Sabi ng Panginoon in Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth and with the first and best part of all your income. Anong sabi ng Bible? Honor God with your wealth and with the best part of our income. So giving is actually an act of worship. Amen ba mga kapatid? Based on this verse, it is very clear na ang pagbibigay ng offering sa Panginoon is an act of worship. And you may be surprised mga kapatid, sa Israel, merong 3 annual feasts. At itong 3 annual feast na to, lahat ng mga lalaking Israel ay required umattend diyan sa annual feast na yan. Ano yung mga annual feast na yan? Yan yung Passover feast, yan yung Feast of Tabernacle, at saka yung Feast of Pentecost. Now, you may be surprised mga kapatid, yung mga feast na yan sa Israel, na 3 annual feast, okay? You may be surprised, sa feast na yan, inutusan ng Diyos ang mga Israel na sila ay pag pumunta doon sa feast, hindi sila pupunta doon ng walang offering. All of them are required to bring an offering to the Lord kapag umattend sila ng feast. Tignan niyo po ito. Look at this. In Exodus chapter 23 verse 15, ito sabi ng Panginoon. God says, no one may come into my presence without an offering. It was God Himself who said this. Anong sabi ng Panginoon? No one may come into my presence without an offering. Now, sa 3 major feast na yan sa Israel, ni-require ng Panginoon lahat ng Israelites na kapag pupunta sila doon sa feast to worship the Lord, sabi ng Diyos, walang pupunta sa aking presensya nang walang dalang offering. So, there is no doubt, offering is actually one of the most important aspect of worship. Amen ba mga kapatid? Agree? At dahil siya ay one of the most important aspect of worship, as believers, we must learn to enjoy giving. May tanong po ako sa inyo mga kapatid. When it comes to giving, are you enjoying it or enduring it? Na-enjoy mo pa ba ang pagbibigay o nag-e-endure ka na lang? Now, tingnan niyo po in 2 Corinthians chapter 9, verse 7, itong sabi ni Paul, look at this. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. Ano ang sabi ng Panginoon? Mahal daw niya ang cheerful givers. Now, of course, we all know God loves everybody. Masama ka man o mabuting tao, godly ka man o evil ka, God loves everybody. God loves all people. Amen ba? But when Paul said, God loves a cheerful giver, parang sinasabi niya na God has this special affection sa mga cheerful givers. So, if God loves a cheerful giver, tayo mga believers, we should learn how to give cheerfully. Amen ba mga kapatid? And how many of you know mga kapatid, we can only be cheerful givers kapag naranasan natin ang grace ng God. I will repeat that mga kapatid. If God loves a cheerful giver, all believers should learn how to give cheerfully. And whether you believe it or not, ang mga tao lamang na naka-receive ng grace ng Lord ang makakagawa noong magbigay cheerfully. I will repeat that. We can only be cheerful givers if we have experienced the grace of God. Let me give an example to prove my point. Sa Bible, meron 2 mayaman. Na-encounter nila parehas si Jesus. Yung isa, nung maranasan niya ang grace ng Panginoon, he became generous in giving. Yung isa naman,
Dahil hindi niya naranasan ang grace ng Panginoon, hindi niya kayang magbigay. Now, most of you are familiar with these two rich men. Dalawang mayaman itong binabanggit ko. Yung isa, because of the grace of God, nung maranasan niya, he was able to give generously. Yung isang mayaman, hindi niya naranasan yung grace ng God. Hindi niya kinayang magbigay. Now, sino itong dalawang tinutukoy ko? Familiar po tayo rito. Yung una ay si Zacchaeus. Okay? Si Zacchaeus, alam ko naman, kilala niyo lahat si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay isang chief tax collector. Branded siya as sinner. Kasi nung time ni Jesus, ang mga tax collector ay branded na makasalanan. Now, si Zacchaeus, hindi ho siya ordinaryong tax collector. Siya po ay chief tax collector. So kung ang tax collector branded na sinner, siya bilang chief tax collector, talagang kilala siya na mas matinding makasalanan. Okay? So ito yung isang mayaman. The other one, yung isang mayaman naman, ay isang Pharisee. Isa siyang Pariseo. Ang description sa kanya ng Bible ay he was the rich young ruler. So itong mamang ito, he was rich, he was young, and he was a ruler. Kaya rich young ruler. So ang mamang ito, mga kapatid, hindi siya ordinaryong Pharisee. Okay? He was a ruler. Sa Israel, gaya po ng madalas ko nang sabihin, sa Israel, ang mga Pharisee, they are the special class of people. Kasi sila ay mga taong sumusunod sa kautusan. So kilala sila bilang mabubuting tao, mga religious leader. Okay? So kung ikaw ay isang Pharisee, tinitingala ka. Pero itong mamang ito, hindi ordinaryong Pharisee. Siya ay isang ruler. Ibig sabihin, siya ay kabilang doon sa selected people lamang na member ng Sanhedrin or the Jewish ruling council. So yung mamang ito, hindi ordinaryong Pariseo. Isa siyang religious leader. At siya ay bata't mayaman pa. Okay? Now, tingnan niyo ang pagkakaiba nilang dalawa. Napakalaki. Si Zacchaeus, branded na makasalanan. Okay? Kilala siya bilang isang taong makasalanan. Pero ito namang isa, kilala bilang isang taong mabuti. He was a very religious person. So silang dalawa, pareha silang mayaman. Yung isa, kilalang masama. Yung isa, kilalang mabuti. Now, both of them had an encounter with Jesus. Na-encounter nila si Jesus. Yung rich young ruler, yung mabuting tao, yung religious leader, isang araw nagpunta siya kay Jesus. Tapos meron siyang tanong kay Jesus. Ang sabi niya kay Jesus, Lord, ano bang dapat kong gawin para mag-inherit ako ng buhay na walang hanggan? Anong sabi ni Jesus? Na, since alam ni Jesus, ang kahinaan ng mamang ito, which is meron siyang attachment sa pera, ang ginawa ni Jesus, sinalenge niya ang mamang ito na ibenta ang kanyang mga property at mamigay sa mga mahihirap. Now, nung sabihin ito ni Jesus, ang naging reaction ng mama is masyado siyang nalungkot at hindi niya kayang gawin yung sinasabi ni Jesus na ipamigay mamigay siya ng pera sa mahihirap. Kasi sabi na kanyang Lord, okay, sige, gusto mong mag-inherit ng eternal life, go sell your possession, give to the poor, and then sabi niya, follow me. Kasi only by following Christ, marireceive natin ang buhay na walang hanggan. Pero nung marinig niya yun, anong ginawa ng mama? Nalungkot siya, tumalikod siya kay Jesus, at tuluyan na siyang lumayo sa Panginoong Jesus. Hindi niya kayang magbigay. Okay? Now, eto naman si Zacchaeus, mga kapatid, ibang-iba ang reaksyon doon sa reaksyon ng mama na na-encounter si Jesus. Itong si Zacchaeus, nung ma-encounter niya si Jesus, no doubt, naranasan niya ang grace ng Panginoon. He experienced the grace of God. At nung ma-experience ni Zacchaeus yung grace ng God, anong sabi ni Zacchaeus? Sabi ni Zacchaeus sa Panginoon, Lord, kalahati ng aking kayamanan, ibibigay ko sa mahihirap. At hindi lang yun, sabi ni Zacchaeus, doon sa mga taong naloko ko, 4 na beses ibabalik ko sa kanila yung perang naloko ko sa kanila. So think about this, mga kapatid. Yung isa, religious leader. Yung isa, branded as sinner. Yung isa, mabuti. Yung isa, kilala na masama. Pero sino sa kanila ang naging generous in giving? Si Zacchaeus, na masamang tao. And why is that?
Now, the answer is simple. Na-experience ni Zacchaeus ang grace ng Panginoon. Nung maranasan niya ang grace ng Panginoon, he became generous. So, base sa kanyang karanasan, we can easily conclude that the grace of God empowers us to give generously. Can I hear an amen to that, mga kapatid? The grace of God empowers everybody, anyone, to give generously. Ito ay naranasan ni Zacchaeus, and I am fully convinced ito ay mararanasan din o nararanasan din ng mga taong naka-receive ng grasya ng Panginoon. So, if you have received the grace of God, believe me mga kapatid, God's grace will empower you to give generously. Now, ngayong umaga, I will prove to you that grace will enable us to give generously. At ang gagawin nating case study ay yung mga churches in Macedonia. Makikita natin ito in 2 Corinthians chapter 8, beginning verse 1 hanggang verse 4. Basahin po natin ito. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Now, dito sa mga verses na to, isineshare ni Paul sa mga Corinthian believers yung nangyari sa mga Macedonian churches. Okay? Ano ba nangyari sa Macedonian churches? Ito ang sabi niya in verse 1. Now brothers, ito ang sabi niya. Now brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Paul tells us, dito sa verse na to, isineshare niya sa church in Corinth, yung kanyang sinulatan, ang patungkol sa grace na tinanggap ng mga Macedonian churches. Now, take note, hindi po ito isang church, kung hindi grupo ng mga churches, kaya Macedonian churches. So si Paul, sineshare niya sa mga Corinthian believers kung ano ang nangyari sa Macedonian churches. Sabi niya, naka-experience sila ng grace ng God. We want you to know about the grace that God has given. Everybody say given. Okay? Now, na-receive nila ang grace ng Panginoon. Now, sa mga sumunod na verses, pinakita ni Apostle Paul kung ano ang naging epekto ng grace sa buhay ng mga Macedonian churches when it comes to giving. Uulitin ko po yon para mag-sink sa puso natin yung sinasabi ko. Sa mga sumunod na verses, pinakita ni St. Paul kung ano ang naging epekto, ng grace sa buhay ng mga Macedonian churches in the area of giving. Now, bago natin isa-isahin yung naging epekto ng grace sa Macedonian churches sa area ng giving, first, let me share to you kung ano ang purpose ni Apostle Paul in writing this letter, itong chapter 8. Ano ang purpose niya? Bakit niya isinulat itong chapter 8 at in-address niya sa mga Corinthian believers? Anong purpose ni Paul? Now, tingnan natin ang purpose ni Paul. In verse 6 to 7, etong sabi niya, listen to this. Verse 6, sabi niya, so we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in the grace of giving. So ito yung purpose ni Paul in writing this chapter 8 sa mga taga-Korinto. Anong sabi ni Paul? Sabi niya in verse 7, sabi niya, kayong mga Corinthian believers, nag-excel kayo sa maraming bagay. You excel in everything. Now, saan daw sila nag-excel? Etong sabi ni Paul, nag-excel kayo sa pananampalataya, in speech, in knowledge,
in complete earnestness, and in the love we have kindled in you. Paul said, sila ay nag-excel sa kanilang pananampalataya. And that was very good. Nag-excel sila sa kanilang faith. Nag-excel din sila sa kanilang pananalita. And that was also very, very good. What else? Nag-excel din daw sila sa kanilang kaalaman, sa knowledge. And that is also very, very important sa ating Christian life. What else? Nag-excel din daw sila in showing love. So, these are all important things sa ating spiritual life. Faith, speech, knowledge, love. Sa mga bagay nito, sabi ni St. Paul, sila ay nag-excel. Okay? Sabi ni Paul, nag-excel kayo sa mga bagay na yan. Pero, sabi niya, pagdating sa giving, medyo napag-iiwanan kayo. Kaya ang sabi niya sa mga Corinthian believers is this. Sabi niya, see that you also excel in the grace of giving. Kasi sabi niya, dito sa mga areas na to, nag-excel kayo. Sa faith, sa speech, sa knowledge, sa love, nag-excel kayo dyan. And that is very, very important. Napakahalaga niyan. Na as believers, mag-excel kayo sa faith, sa knowledge, sa love. Pero sabi niya, pagdating sa pagbibigay, sabi niya, see that you also excel in this grace of giving. So Paul was simply saying to these believers, magandang nag-excel kayo sa inyong pananampalataya, sa inyong pananalita, at sa maraming bagay. Pero Paul said, sana mag-excel din kayo when it comes to grace giving. Pagdating sa pagbibigay, Paul said, mag-excel din kayo. Alright? So, ine-encourage niya ang mga Corinthian believers na mag-excel sa pagbibigay. Kasi parang nawala na yung kanilang zealousness sa pagbibigay. At makikita natin ito in verse 6. Etong sabi ni Paul in verse 6. Sabi niya, so we urge Titus, just as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. Anong sabi ni Paul? Inutusan daw niya si Titus na i-encourage sila to bring to completion this act of grace on their part. So lumalabas mga kapatid, itong mga Corinthian believers ay mga dating financial supporter ni Apostle Paul sa kanyang missionary work. Dati silang sumusuporta kay Paul sa mga missionary work ni Paul. And for some reason, along the way, huminto sila sa pagbibigay ng support kay Apostle Paul sa kanyang ministry. So parang sinasabi ngayon ni Paul sa kanila, yung nasimulan nyo na pagsusupport sa ministry sa akin by bringing the gospel to the Gentile world, sabi ni Paul, bring it to completion. Sabi niya, ituloy ninyo. Tapusin ninyo yung pagsusupport na binigay ninyo sa ministry na aking ginagampanan by bringing the gospel to the Gentile world. So ito ang purpose ni Paul in writing this letter. Anong purpose niya? I-summarize natin. Itong purpose niya. To challenge the church in Corinth na ano? To excel in the grace of giving. Ito yung purpose ni Paul in writing chapter 8. Para i-challenge ang mga Korinto, yung mga believers sa Corinth, na sila ay mag-excel sa pagbibigay. At ikunumpara sila sa Macedonian churches. So this is Paul's objective in writing this letter. Itong purpose niya. Okay? Kaya sinabi niya, magandang nag-excel kayo sa maraming bagay, sa faith, sa knowledge, sa kaalaman. Pero sabi niya, see that you also excel in the grace of giving. So this is his purpose in writing this chapter. Now, puntahan ngayon natin kung ano ang naging epekto ng grace sa mga Macedonian churches when it comes to giving. Kasi sila yung ginawa ni Paul na modelo at hinahamon itong mga taga-Korinto na gayahin yung kanilang example. So, sabi niya, mag-excel din kayo sa grace of giving. Tapos kinumpara niya yung mga Macedonian churches. Now, tignan ngayon natin kung ano ang naging epekto ng grace sa mga Macedonian believers pagdating sa pagbibigay. Okay? Ito ang unang epekto ng grace na nakita ko sa mga Macedonian believers. Number 1, grace enables them to give
despite of any circumstances. Dahil sa grasya ng Diyos, sila ay na-empower na magbigay kahit pa sa anong kalagayan nila sa buhay. Grace enables them to give despite of any circumstances. Tignan po ninyo, in verse 2 ng chapter 8, listen to this. Etong sabi ni Paul, in the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. What do we see here? Anong nakita natin dito? Ang sabi ni Paul, ang mga Macedonian churches daw, dumadanas ng pagsubok. In fact, hindi ho ordinaryong pagsubok. Ang description ni Paul na pagsubok na kanilang dinadanas is this. Sabi niya, very severe trial. Now, maybe some of us here, nagkaroon na ng trial. At nahihirapan tayo dahil sa trials na yan. Kasi the word trial itself, medyo nakakatakot na. Okay? Kaya pag sinabi natin meron akong pagsubok na pinagdadaanan ngayon, ang dating sa atin nun, medyo meron tayong malaking problema. Okay? So, pagsubok pa lang yon, trial pa lang yon. What more kung severe trial? Di mas matindi yun. Kaya nga severe. Okay? Pero ang Macedonian church, hindi lang siya severe trial. Ang nararanasan nila ay very severe trial. So, mabigat yung kanilang nararanasan. And not only that, hindi po yun. Bukod sa sila ay merong very severe trial, Paul said, dumadanas din sila ng kahirapan. At ang description ni Paul sa kanilang nararanasan kahirapan is this, extreme poverty. Well, yun lang maranasan po natin yung maging mahirap tayo o poverty. Mahirap na po yun, matindi na po yun. Pero itong Macedonian churches, hindi lang ho poverty ang naranasan nila, kung hindi extreme poverty. Now, think about this mga kapatid. Think about this. Ang Macedonian church, dumadanas sila ng very severe trial. Hindi lang basta trial, very severe trial. Bukod pa doon, dumadanas din sila ng matinding kahirapan at hindi basta kahirapan kung hindi extreme poverty. But despite of their circumstance, they were able to give. Tama? And why is that? Paano nangyari yun? The answer is simple. That is because of the grace that they received from God. So ang unang epekto ng grace sa buhay nila when it comes to giving is that they were able to give despite of their difficult circumstances. Kahit sila ay nakadadanas ng matinding pagsubok, very severe trial, at dumadanas ng matinding kahirapan, extreme poverty, because of God's grace, they were still able to give despite of their circumstances. Amen ba mga kapatid? Agree? Now, if this is true to them, I believe this is also true of us. Tayo rin mga kapatid na nakaranas ng grace ng God. Tayo rin nakaranas ng grace of God. Nakaranas ba tayo ng grace of God? Amen. Amen ba? So therefore, we can also give despite any circumstances. Amen ba? May tanong po ako sa inyo mga kapatid. May tanong po ako sa inyo. Sa anong kalagayan ba sa buhay ang mas mahirap magbigay? Yung ikaw ay maraming pera o kokonti ang pera? Yung ikaw ay mayaman o yung ikaw ay mahirap? Yung ikaw ay sagana o yung ikaw ay tama lang at minsan nagigipit pa? So, saan mas madaling magbigay? Now, most likely, ang isasagot ng marami sa atin dyan, mas madaling magbigay pag maraming pera. Now, sasabihin natin, mas madaling magbigay pagka ikaw ay sagana. Mas madaling magbigay pag ikaw ay mayaman. Na mga kapatid, tell you what, ilan sa inyong alam, that is not true. Hindi po totoo yan. Maybe to some people,
Yes. Pero not all the time. Yung iba, mas nahihirapang magbigay nung magkapera sila. I remember meron pong isang Kristiyano, nagpa-pray over po siya sa pastor. Sabi niya rin sa pastor, Pastor, meron kasi akong bagong negosyong binuksan. Gusto ko sana ipag-pray po ninyo na pagpalain ng Panginoon yung aking maliit na negosyo. At ako po ay nangangako sa Diyos na gagawin ko siyang business partner. At sa bawat kikitain ko, faithful, magbibigay ako ng tithes. Sabi nitong member na to. Okay? Basta't pagpalain lang ng Diyos ang aking negosyo, hindi ko kakalimutan ang pagbibigay ng ikapu. Okay? Now, nung pinag-pray siya ng pastor, matindi yung prayer ng pastor. Talagang parang ayaw pumayag ng pastor na hindi siya pagpalain. After that prayer, lumipas ang ilang linggo, ilang buwan, yung kanyang negosyo, pinagpapala. At syempre dahil simula pa lang, hindi pa naman ganun kalakihan, nagbigay nga siya ng kanyang tithes. Nagbigay siya ng kanyang ikapu. Thankful siya sa pagbibigay. Lumipas pa ang ilang buwan at ilang panahon, lalong lumaki ang kanyang negosyo. Na dati-dati, ang tithes lang na binibigay niya, dahil nagsisimula pa lang yung negosyo niya, 500, hanggang maging 1,000, hanggang maging 2,000, hanggang maging 5,000. Kasi 10% yung kanyang pinangako lalong lumaki. Eto na, kumikita na siya ng 100,000. At syempre, pag 100,000 na, sa 100,000, 10,000 ang iyong ibibigay. Na, nung 10,000 na ang kanyang ibibigay, dahil eto na yung laki ng kinikita niya, eto na. Medyo nanghihinayang na. Nahihirapan na siyang magbigay. Pagkatapos, ang ginawa niya, pagsimba niya, kinausap niya uli yung pastor. Sabi niya, Pastor, please, pag-pray mo ko. Sabi niya, bakit? Di ba ang ganda naman ng negosyo mo? Opo, Pastor. Anong dapat natin ipag-pray? Kasi po, Pastor, nahihirapan akong magbigay. Nangihinayang po ako kasi yung ibibigay ko, pwede nang makabili ng TV. Malaki na po 15,000 na. Ganun ba? So, nahihirapan kang magbigay. So, ipag-pray natin na gumaan yung hindi ka mahirapang magbigay. Okay, sige. Sabi ng pastor, okay. Sikit mo mata mo, Brad, pag-pray natin. Pinag-pray siya ngayon. Sabi ng pastor, Lord, nahihirapan siyang magbigay kasi malaki na yung kanyang ibinibigay dahil sa kanyang negosyo. Lord, ibalik mo sa dati yung kanyang kinikita, yung maliit lang, para hindi siya mahirapang magbigay. Sabi nung membro, teka muna, Pastor, teka muna. Okay na ako, kahit na malaki yung ibibigay ko. Okay na ako. Huwag mo lang ipag-pray na lumiit yung aking kikitain. Now, balikan natin yung tanong. Saan mas mahirap magbigay? Yung ikaw ay maraming pera o yung ikaw ay kokonti ang pera? Now, kapatid, minsan naiisip natin, madaling magbigay pag maraming pera. Hindi ho totoo yun. Okay? Minsan naiisip natin na kapag ako medyo nakaluwag-luwag na, pag ako medyo okay na yung income ko, at maganda na ang aking kinikita, walang problema sa akin magbigay. Kapatid, kung hindi ka nasanay magbigay sa kakonti, mas lalo kang mahihirapan sa mas malaki. Agree? Amen ba? Minsan kasi madali nating ipangako sa Panginoon yung wala sa atin. Naalala ko tuloy yung isang miyembro na usap sila ng pastor, sabi niya dun sa pastor, alam mo pastor, sa totoo lang, gustong-gusto kong magbigay kay Lord. Ako po ay generous. Wala akong problema sa akin magbigay. Talagang kung ako pagpapalain lang talaga ng Diyos, hindi lang 10% ang ibibigay ko sa Kanya, hindi lang tithes. Ang ibibigay ko sa Kanya, 50%. Sabi ng pastor, Talaga? Kakaiba ka, brad 50% ang ibibigay mo? Oo, pastor. Wala ho sa akin yan pagbibigay. Talagang sa akin po walang problema basta pagpalain lang ako ng Diyos. Talaga? 50%? Opo, sabi ng pastor. Di kung ikaw ay kumita ng 100,000, willing ka ibigay kay Lord yung 50,000.
Opo, pastor. Kasi giver talaga ako. Kung bibigyan ako ni Lord ng ganyan, kalahati bibigay ko sa kanya. Talaga ha? Eh kung bibigyan ka ni Lord ng 2 bahay, yung isa, willing ka na ibigay din sa Panginoon. Opo, pastor. Walang problema sa akin yun. Willing ako. Talaga? Eh kung bibigyan ka pala ni Lord ng 2 kotse, willing ka rin na i-donate yung isa. Opo, pastor. Talaga? Eh paano kung meron kang 2 baboy? Ibibigay mo ba kay Lord yung isa? Pastor naman. Porkit alam mong meron akong 2 baboy. Ano ang punto? Yung mga wala sa atin, ang dali na ating ipangako sa Diyos. Pero yung nasa atin, hindi naman natin kailangan ibigay. So point is this. Ulitin ko yung tanong ko. Anong kalagayan sa buhay ang mas madaling magbigay? Yung ikaw ay sagana o ikaw ay mahirap? Yung ikaw ay maraming pera o yung ikaw ay wala? Yung ikaw ay naghihirap o ikaw ay umaasenso? Now, dahil sa grasya ng Panginoon, yung mga Macedonian believers, sila po ay nakapagbigay despite of any circumstances. Agree mga kapatid? So hindi na po mahalaga kung gaano kalaki o kaliit yung ating estado sa buhay, kung gaano kaganda ang estado natin sa buhay. Because of God's grace, the Macedonian churches were able to give despite of any circumstance. So itong lesson number 1. Okay? Lesson number 1, grace enables the Macedonian believers to give despite of any circumstances. Now, second lesson na makikita po natin sa Macedonian church na naging epekto ng grace sa kanilang buhay when it comes to giving. Listen to this. Second lesson is this. Grace causes them to give joyfully and generously. Ito ang pangalawang naging epekto ng grace sa kanilang buhay. Grace causes them to give joyfully and generously. Now, basahin natin yung verse 2. This time, babasahin natin siya sa New Living Translation. Okay? Etong sabi ng New Living Translation. They are being tested by many troubles. Ito yung kanilang binabasa natin kanina sa ibang translation na severe trial. They are very poor. Okay? Hindi lang sila poor. They are very poor. Okay? Ito yung extreme poverty. But, look at this. They are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Think about this, mga kapatid. Itong mga Macedonian churches, sa kabila ng kanilang matinding pagsubok na dinadanas at matinding kahirapan, dahil sa grace ng God, ang naging epekto ng grace sa kanila, nakapagbigay pa rin sila with joy and generously. Look at this, etong sabi diyan. Filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Anong sabi ng Bible? Sila ay nakapagbigay with joy and generously. Now, listen mga kapatid. Ang mga Macedonian church, hindi mo sila mayaman sa pera. Pero, hindi man sila mayaman sa pera, mayaman sila sa pagbibigay. Paul said, sila ay generous sa kabila ng kahirapan. Remember mga kapatid, ang estado ng kanilang buhay, hindi ho basta poverty. Sila ay dumadanas ng extreme poverty. Kahit pala yung sobrang hirap ng mga tao, pwedeng maging generous. Tingin kayo sa pa mga kapatid. Sumagi na ba sa isip nyo na ang pagiging generous ay wala sa kalagayan sa buhay? Ang pagiging generous ay wala rin sa laki ng halaga na ibinibigay? Do you believe that? One time, meron po akong napanood sa social media, sa FB, gumawa ng social experiment ang isang grupo ng tao. Ang social experiment nila is this, yung mga nanlilimos, yung mga street dweller,
mga namamalimos lang. Ang ginawa nila, sinubukan nila yung mga nanlilimos na limusan. Yung nanlilimos na nakatira sa kalsada, tinry nila na utangan. Imagine nyo. So, ang ginawa ng lalaki, lumapit siya. Nagkunwari siya na nawawala yung kanyang pera na pamasahe pauwi ng probinsya. So, kinausap niya ngayon yung nanlilimos. Sabi niya, kuya, kasi pauwi ako ng probinsya namin eh. Kaya lang, nawala yung wallet ko. Eh, baka pwede mo naman akong pahiramin kahit magkano. Alam niyo, sabi ng street dweller, sa 10 piso lang po itong pera ko natitira sa akin. Sige po, kunin niyo na. Kapatid, sa kahit anong kalagayan sa buhay ng isang tao, pwede tayong maging generous. Amen? Minsan sa totoo lang, kung sino pa yung talagang wala, sila pa yung may kakayanang magbigay. Okay? So, wag nating isipin na ang pwede lang maging generous ay yung may pera. That is not true. Kahit pulubi, pwedeng maging generous. Kasi ang generosity, hindi nasusukat sa laki ng binibigay. Kung hindi itong sa willingness niya na magbigay, yung desire to give. Naalala niyo yung babaeng balo doon sa gospel story? Lahat ng mga naunang nagbigay, ang lalaki nung binigay. Pero nung yung babaeng balo na ang nagbigay, dadalawang kusing ang binigay. 2 sentimo. Tapos, pinuri ni Jesus yung babaeng balo. Okay? Na para kay Jesus, yung babaeng balo na yon ay mas naging generous kumpara sa iba. Okay? Pero ang binigay lang niya, kumpara sa iba, sobrang liit. So point is, ang pagiging generous, wala ho sa laki. Kasi kahit sino at kahit anong kalagayan sa buhay ng isang tao, pwedeng maging generous. Agree? So, ang pangalawang epekto ng grace sa Macedonian Church, pagdating sa area of giving, God's grace causes them to give joyfully and generously. Now, pangatlong epekto ng grace sa Macedonian Church sa area of giving is this. Grace enables them to give beyond their ability. Dahil sa naranasan nilang grace ng Panginoon, they were able to give beyond their ability. Basahin natin yung verse 3. Ito sabi ng verse 3. For I testify, sabi ni Paul, ako ay nagpapatotoo, that they gave as much as they were able, even beyond their ability. Wow, grabe ito mga kapatid. Grabe po ito. Because of grace, anong naging epekto sa Macedonian believers? They were able to give beyond their ability. Now, what does it mean nang sabihin ni Paul, they were able to give beyond their ability? Now, of course, we can say si Paul parang gumamit dito ng hyperbole sa statement niya. So parang in-exaggerate ni Paul ng konti yung kanilang ginawa. Kasi kung meron kang 1,000 piso, kung meron kang 1,000 pesos, magkano ang kakayanan mong ibigay? Siyempre 1,000. Kasi yun yung meron ka. Pero pag sinabing ikaw ay magbibigay ng beyond your ability, kung meron kang 1,000, tapos beyond your ability, ang ibibigay mo, lampas sa 1,000. Kasi beyond your ability. Now, hindi ibig sabihin ni Paul na sila ay nangutang para lang may maibigay. Hindi ganun yung kanyang sinabi na kaya beyond your ability. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Paul. I don't believe na ganun ang kanyang gustong sabihin. I believe Paul was simply saying, sa sitwasyon ng buhay nila, anong kanilang nararanasan? Extreme poverty. Meron pa sa atin dito ang extreme poverty ang buhay? Siguro kahit poverty, wala sa atin. Maaring hindi tayo mayaman, pero hindi natin masasabi na tayo ay poverty.
o talagang sobrang hirap. Tama ba? So compare dito sa Macedonian Church, ang na-experience nila, extreme poverty. Bukod pa ron, meron silang very severe trial. Okay? Meron silang very severe trial. Now, kung tutubusin, may dahilan sila para hindi na magbigay. Tama? Meron na silang dahilan para hindi na magbigay. Pero, nakita ni Apostle Paul yung kanilang willingness to give. Kaya ang sabi ni Paul, they gave as much as they were able beyond their ability. Kasi sa sitwasyon ng buhay nila, extreme poverty, tapos meron pa silang very severe trial, siguro sa kanila mismo, maaaring maisip na nila na hindi na ako siguro dapat magbigay kasi walang-wala naman kami. Pero ang nakita ni Paul, sa kabila ng kanilang matinding problema, very severe trial, sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, extreme poverty, sila ay with joy, nagbigay pa rin generously. Kaya nasabi ni Paul yung they gave beyond their ability, ang nakita ni Paul doon, yung sa kabila ng kanilang sitwasyon, sa kabila ng kanilang matinding kahirapan, they are willing to give. Mga kapatid, Paul concluded, it was because of grace that they received. Kaya sila, sa kabila ng kahirapan, nakapagbigay sila beyond their ability. Tama kapatid? If this is true sa mga Macedonian church, this is also true to all believers. Tayong lahat naka-receive din ng grace ng God kagaya nila. If we will just allow the grace of God to operate in our life, ito rin ang magiging result ng ating pong giving. Amen po ba? So ang pangatlong epekto ng grace sa Macedonian believers, grace causes them to give beyond their ability. Now last but not least, ang pang-apat na naging epekto ng grace sa buhay ng Macedonian church pagdating sa area of giving is this. Grace causes them to plead for the privilege of giving. Because of grace, it causes them to plead. Sila pa ang nakiusap. At ang tingin nila sa pagbibigay ay isang privilege. Imagine niyo? Okay? Hindi burden. Ang tingin nila sa pagbibigay ay isang pribilehyo. At dahil sa grace ng Diyos, ito ang nagtulak sa kanila na makiusap na huwag silang pigilang magbigay. Okay, basahin po natin to in verse 4. Sabi ni Paul, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing or giving in the service to the Lord's people. Ano sabi ni Paul? They urgently pleaded with us. Now, nakiusap itong mga Macedonian believers kay Apostle Paul, huwag silang hadlangang magbigay. Huwag silang pigilan. Bakit sila nakiusap? Most probably, ito nangyari. Dahil sa kanilang sitwasyon, alam ni Paul, sila ay hindi lang basta mahirap, extreme poverty. Bukod pa doon, sila ay merong pagsubok at hindi basta pagsubok, kundi very severe trial. Naisip ni Paul, wag na silang hingan. Excuse na lang sila. Wag na silang hingan. Ngayon, there is a possibility, yung mga Macedonian believers, naramdaman nila na parang gusto silang i-exempt ni Paul sa pagbibigay. Kaya ang ginawa nitong mga Macedonian believers, nakiusap kay Paul. Ano sabi nila kay Paul? Huwag mo kaming pigilan. Kaya sabi ni Paul, they pleaded with us. Huwag mo kaming pigilang magbigay. Yun yung kanilang ginawa. Okay? Sila ang nakiusap, magbigay. Kasi ang tingin nila sa pagbibigay, privilege. Alam nyo, madalas ang nangyayari po sa maraming church, sa body of Christ, kapag mayroong contribution, naiisip ho ng ilang miyembro na hindi sila dapat isama sa contribution. Kasi mahirap lang sila,
Lagi nilang iniisip na recipient lang sila ng tulong. Now, of course, walang ganyan sa TRD. Amen ba, mga kapatid? Okay? Marami hong mga miyembro ng church in the body of Christ, walang ganito sa atin. Okay? Yung ang mindset nila, dapat sila lagi yung tinutulungan. Kaya pagka merong mga contribution, iniisip nila dapat hindi sila kasama. Iniisip nila dapat exempted kami diyan. Okay? Huwag mo na kami isama. At gustong-gusto nila na sila ay ine-exempt. So of course, walang ganyan sa atin. The point ko is this. May mga tao na ang mindset nila, dahil sila ay mahirap lang, recipient sila parati ng tulong. Mga kapatid, hindi yung maganda ang ganyang mindset. Na iniisip natin, tayo ay laging recipient lang ng mga tulong na ibibigay ng church. Look at this. Etong sabi ng Panginoon in the book of Acts. Listen to this. And I was a constant example to you in helping the poor. For I remembered the words of the Lord Jesus. Look at this. Ano sabi niya? It is more blessed to give than to receive. Sabi ng Panginoon, it is more blessed to give. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So hindi yung magandang mindset, yung isipin natin na parati na lamang tayo ang recipient ng tulong. Yung Macedonian Church, posibleng napansin ni Paul, o posibleng napansin nila na si Paul ayaw silang isama. Gusto silang i-excuse. Okay? Pero, sila ay nakiusap kay Paul, Paul, wag mo kaming pigilang magbigay din ng tulong sa amin. Paano nila nagawa yun? Grace. Dahil sa grace ng Diyos, it enables them to give despite of difficult circumstances. Dahil sa grace ng God, they were able to give beyond their ability. Dahil sa grace ng God, sila pa ang nakikiusap na kahit walang-wala sila, magbibigay sila. Amen ba? Now, some of us may be asking, Pastor, parang hindi ko nakikita yung ganyang attitude sa personal kong buhay. Ibig bang sabihin yan, hindi ako tumanggap ng grace ng Panginoon? Kasi, lagi natin sinasabi mula pa kanina, ito ang naging epekto ng grace sa buhay nila. Kahit sila ay dumadanas ng extreme poverty, very severe trial, dahil sa grace ng naranasan nila sa Diyos, they were able to give despite of any circumstances. Dahil sa grace ng God, kahit sila ay naghihirap, they were able to give generously. Dahil sa grace ng God, beyond their ability, nakapagbigay sila kahit hindi naman sila dapat magbigay pa. Dahil sa grace ng God, walang-wala na sila pa ay nakiusap na magpigilan. Na most probably, itong tanong natin, Pastor, parang hindi ko nakikita yung ganyang attitude sa buhay ko. Ibig bang sabihin niya, hindi ko naranasan ang grace ng Diyos? Ang kapatid, listen. Lahat ng Christian tumanggap ng grace. Amen? Agree? Lahat ng believers tumanggap ng grace. Pero, alam niyo kung bakit hindi nangyayari sa atin yung kanilang experience? Na-anticipate ni Paul yung itatanong natin na yan. Paul knew na magiging katanungan po natin yan. Na kung na-receive natin ang grace, bakit hindi natin nagagawa yung ginagawa ng mga Macedonian believers? Now, alam ni Paul na maiisip natin ang tanong na yan. And Paul gave us the answer. Ito ang sagot, mga kapatid. In verse 5, itong sabi ni Paul, listen to this. Paul said, and they exceeded our expectations. Look at this. They gave themselves, first of all, to the Lord. And then, by the will of God, also to us. Anong sabi ni Paul? They gave themselves first
to the Lord. Ito ang dahilan kung bakit yung grace nag-operate sa buhay nila in the area of giving. Ulitin ko po yun. Ito ang dahilan kung bakit yung grace ay nag-operate sa buhay nila in the area of giving. Ano yun? They first gave themselves to the Lord. Ang unang binigay nila sa Panginoon, hindi yung kanilang pera, kung hindi ang kanilang sarili. They gave themselves first to the Lord. So mga kapatid, this is the key. Ito ang susi para mag-operate sa atin yung grace ng God in the area of giving. Let us first give ourselves to the Lord. Now, may tanong ulit ako sa inyo mga kapatid. Bago tayo tuluyang magtapos. Bakit ko kailangan gawin to? Of course, alam natin lahat. ang Diyos hindi naman nagbabago ng pagmamahal sa mga Christian na generous at hindi. Of course, alam natin lahat, hindi tayo performance-based. Pero bakit kailangan natin gawin ito? Na maging katulad ng Macedonian Church, na matuto tayong magbigay despite of any circumstance, matuto tayong magbigay despite of our condition, makapagbigay generously kahit na tayo ay dumadanas ng kahirapan. Bakit kailangan? Bakit natin kailangan gawin ito? Nauli si mga kapatid. Gusto ni Lord maging generous tayo in giving, hindi para mabawasan tayo. Uulitin ko po yun. Gusto ni Lord na matutunan natin ang magbigay generously in giving, hindi ho para mabawasan tayo. Kasi ang isip natin, karamihan, ito na nga lang ang aking kinita, lalo pandemic ngayon. Okay? Tapos babawasan pa. Now, gusto ni Lord na tuluan tayo maging generous in giving, hindi para mabawasan yung ating kinita. In fact, it's the other way around. It is to our advantage na tayo ay magbibigay. Tinapos ni Apostle Paul itong exhortation niya in chapter 8 sa mga Corinthian believers na magbigay katulad ng mga Macedonian churches. Tinapos niya ito in chapter 9. At ito ang kanyang conclusion. Look at this. Ito sabi ni Paul. Remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Anong sabi ni Paul? Sabi ni Paul, remember this. Paul said, remember this. Everybody say, remember this. Sabi, huwag natin kakalimutan ito. Ano yun? Whoever sows sparingly will reap sparingly. Whoever sows generously will reap generously. Ito po yung conclusion niya after niyang i-challenge yung mga Macedonian, yung mga Corinthian believers na gayahin yung Macedonian church. Inihalin tulad ni Paul ang giving sa pagtatanim. Paul likened giving to sowing. Now, of course, alam natin lahat ang principle ng sowing, ang principle ng pagtatanim. Pag ikaw ay nagtanim, meron kang aanihin. Pag marami ang tinanim, marami kang aanihin. Pag konti ang tinanim, konti ang aanihin. Pag wala kang tinanim, huwag kang umasang aani. Ganun lang yun, yung principle. Agree mga kapatid? Ang principle na to ng sowing ay mangyayari sa atin if we reap, if we sow generously. Agree mga kapatid? Sa principle na to ng sowing, walang kinalaman dito yung amount. Kasi posible, yung maliit sa iba, malaki sa atin. For example, kung ang kinikita mo bilyon, yung libo, maliit lang sa'yo. Kung ikaw naman minimum wager o pa-extra lang, yung mga daan o 100, 200, malaki sa atin. Now, ang point dito is this. Ang sukatan ng Diyos na ginagamit, hindi yung halaga, kundi in proportion sa yung income. Agree mga kapatid? Yung babaeng balo sa gospel, kinomend ni Lord yon na malaki ang kanyang naibigay. Pero siya ang pinakamaliit. Bakit?
Kasi nagbigay siya out of her poverty. Samantalang yung iba out of their riches sa kanilang yaman. If we are generous enough in giving, yan our ability. Wag ho tayong mag-alala kasi we cannot outgive God. Ilan sa inyo naniniwala ron? We cannot outgive God. Amen? Now, do not misunderstand me mga kapatid. Hindi ko po ito tinuro para lang magkaroon ng income ang simbahan. Hindi ko rin ito itinuro para ikaw ay lalong mabawasan. Hindi po yun. Itinuro po natin ito para maranasan po natin yung naranasan ng Macedonian Church na kung saan sila po ay nag-operate yung grace sa buhay nila at binigyan tayo ni Paul ng isang principle na hindi ko mababali. And it's about sowing and reaping. Amen mga kapatid? So, the reason why God wants us to be generous in giving, hindi po para tayo ay mabawasan at para tayo ay lalo it's the other way around. It's principle si Lord na pinaiiral pagdating sa pagbibigay. Okay? Anong sabi ni Paul sa verse na yan? Whoever sows sparingly will reap generously. Hindi ganoon. Will reap sparingly. Whoever sows generously will reap sparingly. Hindi ganoon. Will reap generously. Kung ano yung sukatan na ginamit po natin in giving, it will also measure to us. Now, in closing mga kapatid, again, para mag-operate po yung grace sa buhay natin in the area of giving, let us first give ourselves to the Lord. Yun po yung naging susi ng Macedonian Church. They first give themselves to the Lord. Ang unang binigay nila sa Panginoon, hindi yung kanilang pera. Ang unang binigay nila sa Panginoon ay ang kanilang mga sarili. And then, nagawa na nilang maging generous in giving because they have given themselves first to the Lord. And mga kapatid, may natutunan po tayo. Praise the Lord. Thank you.